So, tatlong paraan upang hindi ka matiis ng isang lalaki at maghabol siya sa iyo. Malamang sa malamang mga kamamay. Ito talaga, matindi ang paghahabol na gagawin ng isang lalaki sa iyo once na gawin mo itong 3 big things sa kanya. Okay? So, wag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay hindi mo na-feel, binabaliwala ka, hindi mo maramdaman yung pagiging priority niya sa iyo, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, number 1, upang makita ang halaga mo, mag-no contact rule ka. Tandaan nyo mga kamamaya, hindi ka matitiis ng isang lalaki at talagang maghahabol yan sa iyo kapag ka ginawa mo yung no contact rules sa kanya. Pag sinabing no contact rule mga kamamay, hindi ka magpaparamdam, aalisin mo lahat ng connection ninyong dalawa. Kung kayo ay nag-uusap sa Messenger noon, sa WhatsApp, sa Instagram, sa Facebook, o kung saan pa man mga kamamay, aalisin mong lahat ng yan. Walang magiging balita sa iyo. Hindi kanya makokontak, hindi kanya matatawagan, at kung sakaling mag-message yan sa iyo, hindi niyo siya papansinin. Walang idea ang isang lalaki, walang balita ang isang lalaki, at para sa isang lalaki, napakahirap niyan mga kamamay. Kung ikaw man ay binabaliwala ng isang lalaki, hindi kanya pinapahalagahan, napakaganda nito. Alam niyo mga kamamay, ito yung bagay na kapag ginawa mo sa isang lalaki, talagang may isip niyang lahat ng bagay May isip niya kung saan siya nagkamali, may isip niya kung ano ba yung nagawa niyang hindi tama, di ba? Lahat may isip niya, lahat mamimiss niya sa iyo. Okay? Bigla ka kasing nawala Kung dati-rati naglalabing-labing pa kayo, kung dati-rati lumalabas pa kayo, kung dati-rati kumakain pa kayo na magkasabay, ngayon hindi na. Ngayon, ni text, ni chat, wala. Okay? Ngayon, mababakante ang isang lalaki. Mawawalan siya ng isang babaeng kagaya mo. Isang babae na handa siyang intindihin sa lahat ng bagay. Kaso, napapagod ka rin. Kaso, nauubos din ang pasensya mo. Kaya ngayon, nag-no contact rule ka sa kanya. Kaya ang isang lalaki ay maaaligaga, ang isang lalaki ay mag-iisip, magtataka, mapapaluha, dahil bigla kang nawala. Ang hirap ng ganun imagine mo mga kamamay. Yung isang tao na mahabang panahon mong nakakasama, biglang mawawala. Paano ngayon ang buhay mo ngayon yan? Okay, tapos yung mga babae na panandalian mo lang nakilala dahil masyado kang nagbigay ng oras sa kanila, bigla din silang mawawala sa iyo. Di ba? Bilang isang lalaki, ang hirap niyan. Kaya mga kamamay, mas malaki ang may tutulong ng no contact rule sa isang babae kung ikaw ay hindi na ipaprioritize nila. Kung ikaw ay hindi nabibigyan ng tamang oras at pagmamahal ng isang lalaki, napakagandang gawin ng no contact rule. Sapagkat ang isang lalaki ay mahihirapan, magtataka, luluha, iiyak dahil sa iyong pagkawala. Magsisisi, okay, sa iyong pagkawala. So number 2, hindi ka matitiis at maghahabol ng isang lalaki kung kaya mo siyang tiisin kung kinakailangan. Tandaan niyo mga kamamaya, ang paniniis po ay malaki ang may tutulong pagdating sa inyo. Sa inyong relasyon, kung ang isang lalaki ay sumusobra na, sinasaktan ka na, lantaran na ang pagluloko, kaya kailangan mo siyang tiisin. Kapag tiniis mo siya, meron kang ipinapakitang pride sa kanya na kailangan niyang magbago sa iyo. Na kailangan niyang baguhin yung ugali niya pagdating sa iyo. Okay? So, kapag kasi nagtitiis ka mga kamamay, tinitiis mo siya, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagme-message, pagpapakita po ng pagiging high value yan sa isang lalaki. Bakit ka mamay magiging high value ang tingin sa akin ng isang lalaki kung titiisin ko siya? Syempre, meron kang lakas ng loob na hindi siya habulin. Meron kang lakas ng loob na tumindig sa iyong sariling mga paa. At nandyan din ang tiwala mo sa sarili mo na po pwede mo siyang iwanan at hindi ka naghahabol. Pagka nalaman ng isang lalaki na hindi ka naghahabol sa kanya, ibig sabihin, ready mo siyang iwanan, handa kang maghanap ng bago, handa mo siyang pabayaan, at matatakot ang isang lalaki kapag nakita niya at naramdaman niya yung ganong klase ng bagay. Kaya kung kaya mong tiisin ang isang lalaki, tiisin mo. Siya yung maghahabol ngayon. Siya yung maghahanap ng attention mo. Lalo kung wala ka namang ginagawang mali, high value ka naman, tapos niloloko ka pa, malamang sa malamang mga kamamay, tiisin mo na yan kung kaya mong tiisin. Ipakita mo na wala ka ng pagmamahal. Ipakita mo na may hinahanap kang iba at hindi siya.
malamang sa malamang ang isang lalaki ay hindi kanya kayang tiisin. Magmamakaawa yan, luluhod yan sa harap mo, pupuntahan ka niyan sa bahay mo para lang mapatawad mo siya, para lamang maging okay kayong dalawa. Pero syempre bilang isang babae, kailangan huwag ka munang magpapauto, huwag ka munang mag-e-entertain sa kanya, huwag munang ibabalik yung dating kayo. Baka mamaya konting himas, konting haplos, konting sorry lang sa iyo, konting iyak, patawarin nyo na kagad. Huwag ganun mga kamamay. Baka mamaya sa bandang huli, okay, mas malaman niya na utu-utu ka pala, kaya mas gagawa pa yan ng mas marami pang kasalanan sa iyo. Kaya mga kamamaya, tiisin niyo muna hanggat kayang tiisin ng isang lalaki para matuto sa mga nagawa niyang kasalanan sa inyo. Sa paraang ganyan mga kamamay, ang isang lalaki maghahabol. Ang isang lalaki hindi ka kayang tiisin. At ang isang lalaki makikita ang halaga mo sa kanya. And last, magbago ng pakonti-konti pero biglaan. Tandaan niyo mga kamamaya, ang isang lalaking nagloko, hindi niyan makikita ang halaga mo hanggat hindi ka nawawala, hanggat hindi ka nagbabago. Baguhin mo ang sarili mo kung sakaling nagloloko siya. Ipakita mo na nagre-react ka. Ipakita mo na hindi okay sa iyo yung mga ginagawa niyang pagkakamali. Paano mo naman gagawin yon? Kamamay, paano ko ba gagawin na mag-react sa kanyang mga ginagawang pagkakamali sa akin? Eh, syempre, magbabago ka. Kung dati-rati malambing ka, kung dati-rati pinagluluto mo siya, eh ngayon, ipakita mo yung hindi mo pagiging concern sa kanya. Magbago ka pa minsan-minsan. Diba? Kung ipinaglalaban mo siya, wag mo muna siyang ipaglaba. Hayaan mo muna siyang mamroblema sa kung ano man yung sinasakripisyo mo sa kanya. Kung dati pinagluluto mo siya, wag mo muna siyang ipagluto. Kung dati-rati naman, binibigyan mo siya ng towel sa likod bago umalis papuntang trabaho, wag mo munang gawin yon. Magbago ka pa minsan-minsan. Magbago ka pa konti-konti, pero biglaan. Sa isang lalaki, napakalaki niya. Napakalaki ng impact niyan, mga kamamay. Kapag ka naramdaman niya na nagbabago ka sa kanya, for example, yung isang lalaki nagloko ng babae. Tapos, humingi ng sorry, pinatawad mo. Nung mapatawad mo, nagbago ka. Malaki yung epekto nito sa isang lalaki. Kasi pag nagbabago ka, alam niyo po ang epekto nito sa isang lalaki, pag nagbago ka ng turing sa kanya after niya magloko, hindi na niya yun uulitin. Kasi possible, marami pa ang maaaring magbago sa iyo kung siya ay gagawa pa ng mas maraming pagkakamali. Mas maaari pang mawala yung damdamin mo sa kanya kung siya ay magloloko pa. Kaya mga kamamay, kung kinakailangan na magbago kayo sa isang lalaki, pa konti-konti, wag naman lahat. Baka sabihin naman ng isang lalaki, wala ka ng pagmamahal. Pa konti-konti lang. Possible. At sigurado ako, magbabago ang isang lalaki para sa inyo. At the same time, gawin nyo rin. Kung halimbawa ay matigas pa rin ng isang lalaki, nagloko na nga siya, nanakit na nga siya, namabae na siya, pero nandun pa rin yung kanyang pride. Gawin nyo, reverse psychology, gawin nyo lang kung ano yung ginagawa nila sa inyo. Kung kayo ay hindi nila i-message, huwag nyo lang silang i-message. Kung sila ay hindi sila sumasabay ng pagkain, uuwi sa bahay, kumain na raw sila, ayaw kumain, huwag nyo silang pilitin. Huwag nyo lang din silang yayain kapag kagano'n. Okay? So, maging reverse psychology lang kayo, o kaya naman mag-no contact rule kayo kung sakaling hindi nga siya nagpaparamdam, feel mo, nandun siya sa kanyang babae, mag-no contact rule na kayo. Huwag nyo silang pilitin na mag-message sa inyo. At the same time, huwag kayong mag-message sa kanya kung alam nyo niloloko na rin kayo. Hayaan nyo na ma-feel ng isang lalaki yung inyong kawalan. Hayaan nyo na ang isang lalaki maghanap ng inyong atensyon. Kapag kayo hindi na nagpaparamdam, wala na kayong concern sa isang lalaki, malamang sa malamang, ang isang lalaki maghahanap, magtatanong, magtataka, mangungulila sa inyong pagmamahal, sa inyong concern, sa inyong pag-aalaga. Yung kasing kanilang panlulokong ganyan, panandalian lang yan eh. Yung saya na mararamdaman nila, parang isang araw lang yan. Ilang buwan lang yan. Pero kung ikaw na panghabang buhay, asawa ka niya, hindi mo siya i-message, mag-no contact rule ka, mag-iisip yan. Ang isang lalaki mag-iisip sa iyo. Teka lang, bakit hindi nagme-message itong aking misis? Baka mamaya akong iwan nito, kawawa siya. Kasi hindi mo pwedeng ibahay yung kanyang kabit. Kasi nga, ganun yung babae. Hindi mo pwedeng pakasalan niya yung kabit. Kasi nga, ganun ang ugali niya kung kani-kanino pumapatol. Di ba? Kaya ngayon, ang isang lalaki ay mag-jump back sa iyo
para suyuin ka, para habulin ka, para makaawa sa iyo. Kaya kung gusto mo na hindi ka matiis at maghabol ang isang lalaki, kailangan magbago ka ng pakonti-konti pero biglaan. So yan lang muna sa ngayon mga kamamaya, kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki ay maghabol at hindi kanya matiis. So kung may kwento kang ganito mga kamamay, kwento mo naman sa comment section, pag-usapan natin yan. Kung kailangan mo ng advice, akong bahala sa iyo. So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button at i-like ang ating video ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.